Kaya nga kung nandito ka na po sa Lord, huwag mo nang putulin ang ugnayan mo sa Kanya. Pag every Sunday, umating ka pag sinabi ng Diyos, oh, anak, pag Sunday, dumalo ka. Anak, pag Sunday, agahan mo. Palapakan nga po muna natin ang Diyos. Ang malakas po ang Panginoon. So sa oras na to, ay tayo po'y dadako sa pangako ng Panginoon. Sa aklat po ng Job, chapter 22, verse 21 to 28. Sige po, pakinggan po natin ang pangako ng Diyos. Amen. Sa lahat po na nagtitiwala, nagtatapat, sa lahat ng nais at ibig na maranasan po ang kabutihan ng Panginoon, ay atin po siyang pakinggan. Ang sabi po ng Job, chapter 22, verse 21 to 28, galing po ito sa kaibigan po ni Job na si Eliphaz. Ang sabi po niya, sumang-ayon ka sa Diyos, makipagkasundo ka sa Kanya, ang buhay mo'y gaganda at magiging maginhawa. Makinig ka sa Kanyang itinuturo, mga sinasabi niya'y itanim mo sa iyong puso. Manumbalik ka sa makapangyarihan, ikaw ay magpakumbaba. At alisin mo sa iyong tanganan lahat ng gawaing masama. Ang lahat mong kayamanan ay itapon mo sa alabok, at ang mamahaling ginto ay ihagis mo sa ilog. Ang Diyos na makapangyarihan ang ituring mong yaman, na siyang ginto't pila na iyong papahalagahan. Sa makapangyarihang Diyos ka palaging magtiwala, at ang may kapal ang pagkukunan mo ng tuwa. Papakinggan niya ang iyong panalangin, kaya't ang mga panata mo ay iyong tubarin. Last verse 28. Lagi kang magtatagumpay sa iyong mga bala, at ang landas mo ay nagliliwanag. Palapakan nga po natin ng Diyos ng salita. Amen. Tunay nga po, church, narinig kung ano po ang sinasabi ng salita ng Diyos, na biruin mo, sasang-ayon ka lang, makikipagkasundo ka lang, magkakaroon ka lang ng koneksyon, magkakaroon ka lang ng ugnayan sa Panginoon, ay ang pangako ng Panginoon nagiginhawa. Hello? Gaganda ang buhay ng bawat isa. Di ba walang kahirap-hirap po? Na hindi ka na mag-iisip paano ka mabubuhay bukas, paano mo mababayaran to, paano maaayos to, paano gagaling, paano masusolusyon. Hello, church! Ang sabi po ng salita ng Diyos, pag tayo'y sasang-ayon, pag tayo po'y makikipagkasundo, pag tayo po'y magkakaroon ng ugnayan sa Panginoon, ang sabi niya, gaganda at giginhawa ang buhay mo. Hello! Tingnan mo, walang kahirap-hirap na sinasabi ng Panginoon na sa Kanya ka lang magtitiwala, siya lang po ang kukunan mo ng kaligayahan, ng tuwa. At the same time, sa last verse na pinakagusto ko, lahat ng iyong gagawin, lahat ng iyong binabalak ay pagtatagumpayin ng Panginoon. So, ibig sabihin, sa lahat po nating ginagawa sa buhay na ito, nag-aaral ka, nagnenegosyo ka, nagtatrabaho ka, nagpapamilya ka, ano man ang ginagawa mo, ang sabi ng Panginoon, kung ikaw ay sasang-ayon, makikipagkasundo, at magkakaroon ng koneksyon sa akin, lahat ng aspeto ng buhay mo ay pagtatagumpayin niya. Alam, di ba napakasarap sa Panginoon na lalo pagkabataan ka, pag susunod ka sa Lord, pag sasang-ayon ka sa Kanyang nais at ibig na ang panahon ng kabataan, ibigay mo, ipaglingkod mo sa Panginoon. Ang atensyon ng panahon mo, ibigay mo sa Kanya. Walang kahirap-hirap na pagagandahin ng Diyos ang iyong kinabukasan. At sa ating pong mga magulang, amen, kung patuloy po tayong makikipagkasundo sa Panginoon, na kung ano pong sinasabi ng Lord, yung inyong pong mga anak, ay bibigyan ng Diyos ng maganda kinabukasan. Amen? Na hindi po mahihirapan ng iyong mga anak na mabuhay sapagkat ikaw ay nakikipagkasundo, nakikipagsang-ayon, nakikipag-ugnayan sa Diyos na lumikha sa iyo. Amen? So wala po kahirap-hirap talaga. Kaya nga sabi po kanina ni Mama Mers, di ba? Sa mundo mahirap, pero sa Diyos hindi. Sa Diyos magaan. Hello? Kahit pa, alam, may nararamdaman ka ang gaan sa pakiramdam, kahit na magulo ang loob ng tahanan, magulo ang sa labas, sa loob. Hello, church!
Pag tayo po'y may ugnayan sa nagbibigay ng kapayapaan, ay punong-puno rin po tayo ng kapayapaan. Diba? Agaya po ni Mama Annabel, kinaiingitan ng kapayapaan, kahit naman po sino. Diba? Yung mga magulang nga po noon mga kapitbahay, buti pa yung pamilya na to, tahimik. Tayo, ang iingay, ang gulo, bugbugan, suntukan, sa abunutan. Hello, buti pa sila, nakakaingit. Ang babait ng anak. Di ba yung mga magulang dati? Nalala ko yung nanay ko na, buti pa si ang bait. Ikaw, ang sipag. Sabi, hindi ko ako yun yung mga kapatid ko yun. Amen. Sabi, lalo ko si Leet. No, lagi yun. Andiyan ba? No, si Ate Leet, naku po, napakabait kasi bunso yung pag bunso talaga spoiled yan Amen. Sabi ko, sipag-sipag. Ganyan po yung mga magulang, amen. Ganyan din po yung mga magulang natin, amen. Kinaiingitan, ganun din po dapat. Tayo, yung kapayapaan, yung kasaganaan, yung pagpapal, dapat kinaiingitan natin yan at kunin natin sa Diyos. Hindi ibig sabihin ng iniingatan natin yung kapitbahay natin, nanakawin natin yung anong meron, hindi po ganun. Kundi dapat, lahat ng bagay na nakikita mo mabubuti sa ibang, sa kapitbahay o sa ibang tao, dapat hilingin mo sa Panginoon. Dahil ang sabi niya po sa verse 27, church, ang sabi niya, papakinggan niya ang iyong panalangin. Kaya nga kung nandito ko na po sa Lord, huwag mo nang putulin ang ugnayan mo sa Kanya. Pag every Sunday, umatin ka pag sinabi ng Diyos, anak, pag Sunday, dumalo ka. Anak, pag Sunday, agahan mo. Pag may gawain, dumalo ka. Pag nasa bahay ka, magbasa ka ng Biblia, manalangin ka. Yan lang naman po pinag-uutos ng Panginoon sa atin. Napakahirap po ba? Hello? Napakahirap po ba? Di ba walang kahirap-hirap? Makikipagkasundo ka lang sa Diyos? Diba? Sasang-ayon ka lang sa nais at itin niya. Hello? Ang sabi po doon, gaganda at giginhawa ang iyong buhay. Mapabata, mapamatanda, ipinangako ng Diyos yan na makakamtampo yan ng mga babaeng lalaki na sasang-ayon sa kalooban ng Panginoon. Yun po, yung manatili po tayo sa Kanya. Church, alam nyo, isang bagay lagi ko nauunawaan sa aking pagbabasa ng Biblia. Alam nyo, unang-unang pangarap lang talaga ng Panginoon ay makasama niya tayo sa langit. Pangalawa po, na ipinangako ng Diyos at pangarap ng Diyos nung ginawa po niya ang tao at inilagay sa halamanan ng Eden. Ang sabi niya, dalawang bagay lang po ang pangarap at plano ng Diyos sa mga tao na kanyang nilikha. Ano po yun? Ang sabi po ng Genesis chapter 2 verse 15, kung di po ako nagkakamali, ang sabi ng salita ng nilagay ng Diyos ang tao sa halaman ng Eden upang pagyamanin at pangalagaan. Amen. Yan po ang unang-unang plano ng Diyos. Kaya ayaw po ng Panginoon na meron pong anak siya na nahihirapan, na meron po siyang nilikha na naguguluhan, na meron po siyang nilikha na nabibigatan, naghihirap sa buhay nito, kasi hindi po yan. Hindi po yan ang pangarap ng Diyos. Kaya church, ulitin ko po, ang pangako po ng Panginoon ay church, ito lang po. Sumang-ayon, makipagkasundo, magkaroon po tayo ng ugnayan sa Panginoon para yung ipinangako niyang magandang buhay, maginhawang buhay ay makamtang mo. Palapakan po natin ng Diyos sa buhay.